kumikirot, parang tinutusok ng kalayong. Nag-umpisa sa maliit, tapos unti-unti lumalaki. Pag lumalaki na, pumuputok siya, may lumalabas na bukol, kulay puti. Parusa sa 41 taong gulang na si Ino ang mga umbok na kumalat sa kanyang mga braso, kamay, binti, at paa. Minsan, pag ano ko, sabi ko, ba't hindi niyo pa ako kunin kung ganito na lang ginawa niyo sa akin eh. Kahit taon na, hindi makapagtrabaho. Dahil hirap, ang 71 taong gulang pa niyang ina ang nag-aalaga sa kanya. Kung mapapagamot, ay lalakas. Meron maghahanap buhay mala sa amin. Balatigiyawat lang daw ang laki ng unang bukol sa natumubo sa kaliwang kamay ni Ino noong taong 2001. Yung pala, nagkakalaman na siya sa loob. Pero pagtagal, lumaki ang bukol. Hanggang sa tinubuan na rin siya ng mga umbok sa iba pang parte ng kanyang katawan. Nang sa wakas, magpakonsulta sa doktor, ang dating masiglang si Ino, pinahina na ng mga bukol. Mataas daw yung acid ko, kaya ganun. Ang mga bukol at ang sakit at hirap na dala ng mga ito, dulot ng gout, isang malubhang uri ng rayuma, na nagdudulot ng sakit at pamamaga ng mga kasukasuan. Nagkakabukol ang mga may gout dahil naiipon ng uric acid sa mga kasukasuan nila. Lumilika ng uric acid ang katawan para mas madaling madigest ang mga pagkaing may purine, gaya ng atay, isda, beans at alkohol. Dapat dumadaloy ang uric acid sa dugo at tuluyang lumalabas sa katawan ng tao kapag umiihi. Pero may mga tulad ni Ino na di na ilalabas ang uric acid. Kapag naipon ito, nagiging kristal, tumitigas, hanggang sa maging bukol. Ang mga kamay ni Ino na dati niyang gamit sa pagkayod sa trabaho, hirap na niyang igalaw ngayon. Welder ako dati. Hindi ko na mahihawak yung kamay ko. Ayun, nagpasya na ako na tumigil na. At sa kakapusan sa panggastos, siya na mismo ang naglilinis at kung minsay nag-o-opera ng kanya mga bukol. Pagka malaki niya yan, pumutok yan, inihiwa ko ng blade. Gusto nga, humingi ng tulong na para kahit papano makapagtrabaho naman ako, pagaling tong aking karamdaman. Pitong taon na ang nakararaan mula nung huling magpakonsulta sa doktor si Ino. Kaya tinulungan siya ng emergency na makapagpa-check up ulit. Pinaliwanag muna sa kanya ng doktor ang maaaring panggalingan ng gout. Ito ang klase ng rayuma na may kinalaman sa pagkain, gaya ng pagkain ng mga sitaw, munggo, o kaya mga isda gaya ng galunggong, sardinas, at tuna. Ito matataas kasi sa purine. O hindi na talaga, so hindi na makahawak. Bukod sa namamana, pwede rin makuha ang gout kung may ibang sakit. Madalas dito makita doon sa mga medyo malalaki, matataba, hypertensive, overweight. Yung kahit medyo may hypothyroid noon, ay pwede rin magkaroon ng gout. Sa pagitan ng edad na 30 hanggang 60 taon daw lumilitaw ang gout sa katawan. Sinuri na ng mga doktor si Mang Ino. At dumaan sa ilang pagsusuri sa laboratorio. Binalaan ng doktor si Ino. Kailangan na niyang magpagamot agad. Pwede itong lumala at
mas lalong gagrabe ang mga kaso-kaso ang maapektuhan hanggang sa hindi ka na makalakad. Pag nabaraduhan ng uric acid crystals ang iyong bato, ang iyong kidney, magre-resulta ito ng hindi na pag-function normally ng kidney mo na pwede mong ikamatay. May mga gamot na pwedeng inumin para mailabas ng katawan ang uric acid at para mapaliit ang mga bukol. Pwede rin namang operahan si Ino para matanggal ang mga umbok. Pero di nga lang nasisiguro kung matatanggal pa ang malalaking bukol. Nagsisisi ako dahil dati kinakain ko, iniinom ko, yun pala, masama pala yun. Sasailalim pa sa maraming pagsusuri at physical therapy si Ino para magamot ang kanyang gout. Ang gout ay hindi na-cure. Once it's there, nandyan na yan. We just have to treat the complications and the symptoms. Kaya payo ng doktor, uminom ng maraming tubig para mapababa ang uric acid sa katawan. Umiwas din sa pag-inom ng alkohol. Umiwas din sa mga pagkaing mayaman sa purine, gaya ng munggo, sitaw at cauliflower. Umiwas sa pagkain ng karne, gaya nito, at iba pang mga pagkain na mayaman sa kolesterol. Huwag din masyadong kumain ng isda, gaya ng galunggong, sardinas, at ito, salmon. Ang isa sa pinakamasakit na uri ng rayuma, pwedeng hindi maranasan kung mag-iingat sa pagkain at sa paraan ng pamumuhay. Huwag nang antayin pa mga igan na magdusa sa kirot ng mga bukol sa katawan. Tulad ng ibang sakit, ang gout naman ay may iwasan. Hanggang sa susunod na Biyernes ako naman, yung Kapuso Arnold Clavio, dito sa Emergency, sisiguraduhin una ang buhay at kaligtasan mo. Sama-sama tayo kung magkakaisa. Emergency! Kayo'y naging bahagi ng mga maaksyong pangyayari sa Emergency. Hatid ng My Marvel Tehibo Herbal Tea and Capsule, Liver Aid Silimarine Capsule, at Children's Clusivol.